cases. Yes, I am. I cannot charge them because I was the one who sought for them. Ikaw lumapit. Why ang need you naghanap. seek out them? Kasi po, nung pinapanood natin yung Blue Ribbon Committee investigation, nakita natin kung ano yung trato kay Gutesa at lahat tayo nagtanong, totoo ba ang sinasabi ni Gutesa? And of course, ang corruption, yung scale ng sinasabi niya ay matindi. So, sabi ko, siguro yung mga kasamahan nito ay makakapagsabi kung totoo o hindi. Pardon me for Hinanap saying ko po this, sila. It is out of the goodness of your heart that you offered your services for free. Yes. All the expenses out of your pocket. Yes, Siguro as what para sa I bayan. did, yeah, Oo, as para what sa I bayan. did during the PDAF scam. Yeah. Hindi sila makapaniwala na merong mga Pilipino na handang magsakripisyo para gawin ito. No? Yung sinasabing Duterte is behind us, si VP Inday, maniwala kayo, never pa niya kaming nag-usap sa nakawan na ginagawa nila, and the government is destabilized because of that. I will admit na destabilizer ako. Like si Congresswoman De Lima, maraming beses yan na bumabalik-balik sa town house. But that could only happen after November 2023. November nakalabas 2023, before that, nakakulong siya. Yeah. So you're saying multiple times from 2023 to 2025 Yes. Yeah. to help in the ICC case? Ano namang role ni Kong Laila doon? Si Senator Trillanes ang pinaka-complainant sa ICC. Yeah, pero Not marami- Laila de Lima. Yeah, it's a team effort, sabi nga nila. Group effort. Group effort. Group Oo. effort, no? But the big question mark is, Yun nga, mystery ma'am, photo. no? May sinasabi nga na during the time of Duterte, okay lang, kung time ni Duterte, that Kasi should si Lord be Alan enough Velasco, reason. Speaker. Oo, na ituloy pa rin ang investigation. no? Pero yung sinasabi niyang past administration pa, mali yun. Kaya nga gusto naming magkaroon ng investigation so that NBI Technical can look at the metadata of each and every photo that we attach sa complaint, no? To follow up on that, attorney, no, I think kasi, itong 18 Marines or soldiers, they work for Zaldico, right? And Zaldico was already part of Ako Bicol, although hindi siya nakaupo before. So, nag-work na ba tong 18 soldiers Oo. kay Zaldico? Like, when? Since when? 9 years, ang oldest sa kanila, 9 years na silang nagtatrabaho. So, ano, 2017? Yes. 2026 minus 9. Okay ako sa math. pero gusto ko marinig kay Attorney Baligod. Meron kang pinost sa Facebook kanina the other day. Quote, open quote, "We are exercising caution. The administration is using all organs of government to suppress the truth by discrediting the 18 Marines. What are these organs and how are they being used against you, Yeah. Attorney?" Una, yung NBI, no? Ang sabi nila nung una ay verification of the identities lang. Kasi yun yung mandate na dinelegate ng ombudsman sa kanila. Yeah. And yet, when we were at the NBI, iba na ang puntahan. Gusto daw nilang i-validate yung truthfulness of the contents of their affidavit. Pero nung nagtanong na sila, hindi naman nila tinanong yung important parts. Ang tinanong nila yung peripherals. And then, here you come, the director, sinasabi, hindi nila pinirmahan, 6 lang ang pumirma. Pero ang nangyari po doon, ang sabi ng mga investigators, o sige, dahil kulang ang mga tinanong namin, mag-conduct tayo ng supplemental questioning, pero hintayin nyo yung next na subpoena namin. Pero may sabi nila. narinig ako, sinabi ka kanina na pati yung mga kotse nyo, Picturean. Bakit iba-iba kayong sasakyan dumating? Dati isang van lang, di ba? Hindi, kasi 18 po ito, Oo. so ginamit ko yung 4 na sasakyan ko, pinicturean nila kaagad yung plate numbers. no? Oo. Kasi gano'n din ginawa kay Mike Defensor sa asawa na, di ba? Nakuha yung mga plate numbers sa Filipino. Yes, tapos yung bahay ng notaryo, pinuntahan nila. Oh yeah, chinek din. Oo. Pero itong classic, libel after libel ang tinanggap po. The latest kahapon kay Agriculture Secretary Tio Laurel. Okay lang po yun. Sasagutin namin naman talaga. Hindi ka ba nahihirapan, attorney? Because you're the lawyer of all the 18 Marines. yeah. I asked you off-cam, di ba? Are you a pro bono lawyer or how are you handling all of these cases? Yes, I am. I cannot charge them because I was the one who sought for them. Ikaw lumapit. Why ang need you naghanap. seek out them? Kasi po, nung pinapanood natin yung Blue Ribbon Committee investigation, nakita natin kung ano yung trato kay Gutesa at lahat tayo
nagtanong, totoo ba ang sinasabi ni Gutesa? And of course, ang corruption, yung scale ng sinasabi niya ay matindi. So, sabi ko, siguro yung mga kasamahan nito ay makakapagsabi kung totoo o hindi. Pardon me for Hinanap saying ko po this, sila. It is out of the goodness of your heart that you offered your services for free. Yes. All the expenses out of your pocket. Yes. Siguro as what para sa I bayan. did- Yeah, Oo, as para what sa I bayan. did during the PDAF scam. Yeah, I remember that. By the way, attorney, it's now 12 years ago when you handled Ben Harloy. Ay, Yeah. Ben Harloy dropped you as a lawyer. Doon That's- sa 10 billion na pag-usapan doon, 10 billion. Maganda yan. Linawin mo yan, Attorney Levy. Drop you down. May alam ako as na... a lawyer. Meron Ben akong Hurloy. alam dyan eh. Mas State meron daw, witness. They pinupush daw sa ibang advocacy. Sabi ni Ben Harloy, nakakakonsentrate Star witness of pork barrel. Yeah, ito. Yung nirefer sa akin ng parents niya, ni Ben Harloy, was yung illegal detention case. Yes, and the At original. napakonvict ko si Napoles sa RTC. Yeah. Pero nung na-discover ko yung PDAF scam, ay ako ang naghanap ng iba pang witnesses kasi hindi namin mahanap si Ben Harloy eh. Oh. So I went to Davao, Compostela Valley, Cagayan de Oro, Butuan. There was even one working in Hong Kong. I asked her to come home. In-interview ko lahat sila at nakita ko ito, no? And kasama sina Ben Harloy, sina Sunyas, na kinasuhan ko sa ombudsman. But Kaya ka, bakit mo kasi kinasuhan? ganito po, no? I asked Kliyente mo ombudsman to consider them as state witnesses, Okay. so they were dropped from being respondents. Okay. So I cannot lawyer for Ben Harloy and the rest dito sa PDAF scam kasi kinasuhan ko nga sila pagkakaroon ng conflict of In interest. short, hindi ikaw ang abogado ni Ben Yes, Hurloy. because Dilap nga siya eh. I am the Hindi. private complainant sa Private. PDAF scam. And so he would never drop. He would Hindi never have the drop. opportunity to Yes, drop you because as a lawyer. I am the private complainant in all of these PDAF cases and Ben Harloy was just one of my witnesses. Yeah. But just to go back, Attorney Baligod, to the pro bono, out of the goodness of your heart, of course, madami pa din diyang magtatanong. After watching this, they will say, there's no such thing as free lunch. Or si Senator Trillanes or some others will say, Duterte ang nasa likod mo. Or siguro nagpopondo sa'yo. Yeah. What do you say to those detractors? No, siguro jaded ang mga ito na hindi sila makapaniwala na merong mga Pilipino na handang magsakripisyo para gawin ito. No? Yung sinasabing Duterte is behind us, si VP Inday, maniwala kayo, never pa niya kaming nag-usap. Ito much worse accusation sa mga grupo mo. Destabilizers daw kayo. Naku po, Backed Sino ba yun? Sino ba backed yung by kayo? Sino ba yung kayo, Mami Chu? Sino ba yung nire-refer nila na... Destabilizers. kung ang sinasabi nila ay dahil nagsumbong kami sa bayan sa nakawan na ginagawa nila and the government is destabilized because of that, I will admit na destabilizer ako. Oh, but the purpose is not to destabilize, but to Yes. bring the truth to the fore. Pero ang di ba yung sa joint affidavit, more than 40 names ang binanggit do. Kasama nga yan si Tio Laurel, si Pangandaman, si de Lima, si Soto. So yan mga nagdi-deny ngayon, tsaka si National Security Advisor Anyo, na pinag-file, nag-libel sa'yo yung ibang nabanggit ko. So, do you think na bad call yung nag-joint affidavit dahil you have created 40 enemies? Na, okay lang po yun, no? Kasi ang iniisip lang naman namin is makatulong kami para matigil ang pagnanakaw. No? Yun lang po. Pero it does it not weaken your case against those accused, especially talagang guilty, obviously guilty, dahil humihina dahil sa pagdi-deny. Oh, wala, di pa nga ako elected, sabi ni De Lima. Who was there, the Justice Secretary during Bernardo? Actually, yun yung tanong din, attorney, di ba? Maybe you can explain si Senator Tito Soto, si Congresswoman Laila de Lima, hindi pa sila nakaupo ng 2022 to 2025, which, Yes. based on the affidavit, and I've read the initial affidavit that was, di ba? Parang yun yung timeline na binibigyan daw sila ng maleta or ng millions, kahit na ano pa yan, brown paper bag. Yes. So, bakit sila bibigyan ng pera 2022 to 2025 kung hindi naman sila nakaupo? Yes. Kasi yung palaging meeting nila sa Manila Polo Club Townhouse tungkol sa ICC ito. Tungkol sa ICC. Pati si Remulla, di ba? Sabi niya, na-meet ko ICC, pero walang pera doon, walang maletang dumating doon.
Well, wala naman silang nakita tungkol kay Secretary Remulla. Pero kay yung napangalanan dyan, nakita nila at hindi lang isang beses. Like si Congresswoman De Lima, maraming beses yan na bumabalik-balik sa townhouse. But that could only happen after November 2023. November nakalabas siya. 2023, before that, nakakulong siya. Yeah. So you're saying multiple times from 2023 to 2025 Yes. Yeah. to help in the ICC case? Ano namang role ni Kong Laila doon? Si Senator Trillanes ang pinaka-complainant sa ICC. Yeah, pero not Laila de Lima. Yeah, it's a team effort, sabi nga nila. Group effort. Group effort. Group effort, no? But the big question mark is why did you believe hook, line, and sinker all of their claims? Different claims, these 18 Marines, na iba-ibang claims. Oo. Ma'am, kasi ilang beses kung minute sila, I took notes every meeting, and then binabalikan ko sila. Ano yung pinapaulit ko? Consistent po eh. Hindi lang po siguro 5 beses na nag-prepare ako ng draft ng affidavit nila. So is there a chance na sabi mo nga si Remulla, nakita lang pero wala silang, or any of those 40 names be dropped because naklaro ng mga affidavits, hindi na, nakita lang namin dun. Hindi, ang point naman dun sa meeting sa bahay ni Secretary Remulla, yung meeting with the ICC investigators. Na ilagmitan niya. Yeah, yun naman ang point But nun. he said after the arrest of PRRD, based on the affidavit ang nabasa ko, the meeting with Remulla happened before 2025. Ang sinasabi ni Ombudsman doon sa kanyang admission, after daw na-arrest si PRRD, saka siya nag-coordinate with Trillanes, meeting with ICC for the purposes of helping the witnesses daw. Palagay ko, that is a prevarication on his part. Prevarication, Lie. which is a social For fancy lie. word for a lie. Oo. Masyado malalim pa eh. Baka ano, may Lie. mag-google sa online, ha? Pero sabi nga ni Mike Defensor last week, guest natin, di ba? It does not mean na maski hindi selected pa noon, may binigay, di ba? Sabi ni Mike na... Yan po yung dinidiin ko dati. Hindi naman prerequisite yung nakaupo ka sa kapangyarihan para ka allegedly ma-bribe or whatever. Once a politician, always a politician. Ano? Kapag nakaupo ka, may power ka. Kapag umalis ka dyan, may influence ka pa rin. Can you clarify, bakit si former DBM Secretary Amena Pangandaman na somebody daw saw her personally accepted the luggage of cash? Oo, Doon sa From the- basement 3. Oo, yeah. Siya mismo ang nag-drive. Totoo ba yan? Alam nila yung sasakyan na ginamit, Mercedes-Benz. At sila mismo ho kasi ang nagbuhat pababa. At Siya mismo? yes. Baka ito naman si yung- Trigid. So, yun yung allegation. So, ang akin, suriin natin. Pero kasi hindi pa mabigat nagsasampa ng kaso si DBM tsaka si Trigive. Kung mali talaga yung affidavit, sila naman wala pang fina-file na cyber libel. Yung dalawang yun. Alam mo, going back lang to cyber libel, maganda nga yung nagpa-file sila ng cyber libel. Actually, Perjury. Tsaka Oo, perjury. okay din yun. Kasi Separate. pagdating po sa libel, according sa Vasquez versus CA at Yatayan, no, proof of the truth is a defense. Ibig sabihin, i-prove natin kung totoo, the 18 Marines then that will be his defense. can present Oo, the oo. truth. And Why they not? and the accuser, ang accuser yung complainants, Oo. they must present truth of the falsity. I mean, Correct. proof of the Proof of the falsity. falsity. Pero tatanong ko sa tatlong yun sa to, di ba sinasabi, the burden of proof is the accuser. The burden of proof must emanate from the accuser. Correct. Kaya dapat, if you allege enough, no, na pwede nang suriin na ng gobyerno Pero sa para libel- sumagot na yung akusado. Sa libel, babaliktad, Mami Chu. Kasi public figure, itong mga to, so sila nung nag-file sila ang kailangan mag-prove na false. Oh, yun, sa ang 18 Marines. Sinasabi Correct. sa kanila. Oo. Otherwise, since public figure sa kanila, truth is a defense. Oh, pero Burden depensa of ng mga evidence. public officials, not to be onion skin. Yeah, Diba? mas Anyways, stringent yung kwan. po, pinatpo tayo at political quickies ang reaction ng mga comments at tanong ninyo sa ating social media pages. Ito po from Maruno Reyna. Wow. Ang question is, pera nga ba yung laman ng maleta? Nakita ba ng 18 Marines na may personal knowledge pa sila? Attorney Levy? Minsan po kasi ay nakakasama sila sa pagbibilang. Okay. Ang sistema kasi ay dinadala yung mga pera sa Valle Verde Okay. para doon yung collection point eh. Kaya ano yan, Saldico, Valle Verde? Oo. And then pag binibilang ng executive assistants, bundle-bundle, nandun sila. Yung paldo-paldo. Opo.
Pero So- sabi nila, kailangan machine yun. Hindi, bundle na po yan, tigwa 1 million. From the bank, 1 bundled na yan. Gano'ng kalaki daw yung 1 million? Na bundle lang ang tag 1,000. Hindi, alam, normal lang. Anong brand ng maleta, attorney? Iba-iba. At saka kuwan lang ito, mga 1,300 per piece. Meron silang resibo eh, pag bumibili sila. Pati nung maleta, may resibo sila dun sa biniling maleta. Yes. Okay. So, Kasi hindi mga minsan- Rimowa to. Walang mga ganun. Hindi naman. Sabi ni Senator Ping, parang imposible daw, 805 billion na ginaganon daw. May 5 gum- years ka pa bago matapos. May Kaya- gumawa na ng mathematics yan, di ba? Online, no? Settled na yan eh. Look, ang estimate nga is 1.5 to 1.9 trillion ang nanakaw. Tapos, Over 3 years. yes, Hindi lang 850 billion. 805 billion lang ang sinasabi ng mga ito. Oo. Pero sabi nga ni Trillion March, di ba yan ang kailang battle cry? Trillion March, pagkakaroon ulit ng Trillion March. Trillion peso March. Trillion peso March. Dahil nga sa mga... Kulong na yan. Anyway, let's go to other political quickies na political prediction nyo sa ating bolang pustal. Let's start off with Attorney Levy. Ano nakikita mo within the next few weeks, next few days? What will be the hottest So, issues? by the way, Holy Week na next week. So, magngingilin tayo at Hindi pa ba? Malapit na pala. Next week. March Next- 29. Oh, ang March- ano, Next week, Holy Week. Holy Week. Paghandaan po natin yung impact ng nangyayari sa Strait of Hormuz. Yan ang dadasalin ko sa Holy Oo. Week. At grabe ang magiging epekto sa atin. And ang political wise, talagang puputok din dito yan. O, ang worry ko lang is kung marami ng forces, assets na committed sa Strait of Hormuz ng US, baka mag-take advantage ang China to implement the takeover or the Occupation of occupation of Taiwan. Taiwan, no? And by that, should that happen, will your 18 Marines go to war? Go back to service? To protect this country, yes. O ano Wow. mangyayari next week doon sa 18 Marines? Anong part 2? Kasi sa anim pa rin nagpirma eh. May sabina pa ulit. Oo. Maghihintay po kami ng subpoena. Kasi yung 6 na sinasabi nilang pumirma, nagpirma lang ho sila sa margin. Kasi ang usapan nga, yung ground rules, bago nila pirmahan yung final page, titingnan ko muna. Nakita ko po, kasi, di ba, under custodial subject to your investigation editing. Hindi naman. Kasi, kailangan kasi yung lawyer present, Okay. katabi ng bawat isa. Assisted by counsel. Yes. So, how Constitutional can I right. sign that kung hindi ko nga nakita yung tanungan? Okay. Kaya ang usapan namin, titingnan muna namin. Pero ang na-notice ko po, yung mga tanong, puro peripheral issues eh. Okay. Wala sa meat. Okay. Attorney Jimmy, ano nakikita mo within the next few days, few weeks? Historically, pag Holy Week, lumalamig naman. Kahit pa paano may konsensya May pa rin ceasefire. naman. Oo, may ceasefire talaga. Sa And politika. Sa politika. Tsaka alam nyo naman yung mga political operator, kilala natin yan. Nag-aabol yan ng news cycle pagkatapos na ng Holy Week. Ayun. Pag ngayon nila sinimulan, mamamatay eh. Mamamatay kasi sa Holy Week. yung media meron din pakasyon. Kasi awa ng Diyos, nagdadasal pa rin ng Pilipino. Pero that said, palagay ko, yung mga affidavit nyo, palagay ko talaga magtatagumpay yan in praise God. Magdasal natin sa Holy Week Oo. na huwag magbago yung isip na, huwag Didinggin po yan kasi masyado po talagang clear para sa akin. Attorney Jess, ikaw. I think next week mayroon niyang sabina sa 18 soldiers. Na-clarify ni Attorney Baligod, hindi na 18 Marines yan. 18 soldiers na dapat ang tawag. Kasi I think. for army yata eh. 16 former Marines, 2 Two former army. Army. But actually, ang question ko, Attorney, bakit pinisent na 18 Marines sila nung umpisa pa lang? Bakit hindi 18 soldiers na lang? Teka, poke Hindi ito hindi kami ang gumawa niyan. Pag makita mo sa affidavit, nakalagay doon, kami, mga dating sundalo, dating mga Marines, except Media na lang. Media na lang. Media. Okay.